May statement na rin pala si dating Speaker Martin Romualdez. Ganon? Oo. Anong sabi niya? Lumabas na ba sa social media? Alam mo, bilis sa social media Nasa ngayon. social ano? media. Oo. Ano? Basahin natin. Baka sabihin, bakit iba binasa nyo ngayon eh? Ito. Ayan, sige. I was deeply surprised to hear the allegation raised against me today before the Senate Blue Ribbon Committee that several pieces of luggage supposedly containing money were ever delivered to a residence associated with me. The so-called testimony of Senador Marcoleta's witness is an outright and complete fabrication. Nothing more than a desperate attempt to link me to supposed kickbacks where none exist. Pilit na pilit. Yun. The most telling flaw is the witness claim that delivery were made to McKinley beginning December 2024. Imposible yan. That property has been under renovation since January 2024 and was unoccupied except for construction workers. Falsus in uno, falsus in anibus, false in one thing, false in everything. This is clearly political and the product of coaching. I will now not allow this prejurious statement to pass unchallenged. Hindi ko ito palalampasin. I repeat, I have never received or benefited from kickbacks in any infrastructure project. I have never authorized, instructed, or allowed anyone to engage in any conduct that would betray the people that or taint my name. I welcome a fair, transparent, and impartial investigation to expose these falsehoods. I voluntarily resigned as Speaker of the House of Representatives precisely to demonstrate my full support for the inquiry into flood issues. I remained silent out of respect for the process, but now that my name has been maliciously dragged into this controversy, I will fight back. Not with rhetoric, but with evidence. Kahit kailan, hindi ako nagnakaw ng pondo ng bayan. Hindi ko kailangan ng perang galing sa masama. To all the Filipino people, I give you this solemn assurance. I will never betray your trust. Ayun. Yan ang official statement ni former Speaker Martin Romualdez. Ayun. So, tinutukoy niya yung naging pahayag ng retired Master Sergeant. Yes. At alam mo ba, Jen? Bibigyan dapat ng security itong si Orly Gutesa. Okay. Ng Senado. Tama. Kasi testigo, di ba? Tinanggihan niya. Ganon? Tinanggihan niya. Kasi dati sa security. Ang sabi niya, I can defend myself. Ganon. Hindi na daw niya kailangan. Mabigat, ano? So, pati safe house, wala siya? Saan siya maglalagay? Ewan ko. Kasi pagkatapos ng statement ng yan, mukhang hindi na naman siya ipapatawag pa ba siya ng Senate? Mukhang hindi na ata sa kakailangan. Mukhang dun siya kailangan sa DOJ, Jen. Kasi gusto ng DOJ mag-file na rin ng mga kaso eh. Ay, teka lang, ano ba napagtapusan? Ano doon sa ating mga kasamang reporter? Anong nagtapos? Magkakaroon pa ba ng hearing o last na itong araw na ito? Kasi parang may pahiging nung isang araw, baka maging last na ito. Pero kayo na naman, lumalabas na baka magkaroon pa ng isa pang pagdinig. Check nga natin. Alam ba sinabi sa mga report ko, ano? Sayang, natapos man lang. Wala man tayong ano. Ayun, sige po. Bahala na muna tayo sa ating dalawa. Nasaan? Wala sinabi? Hindi Jack yun may sasabihin kung magpapatuloy o hindi. At paano ba nagtapos itong pagdinig na ito? So ganito, Jen, ang kwento, no? May mga perang madami. Sinabi ni Yusek Bernardo, binibigay kay Saldico yung iba. Kaya doon kay Alcantara. Pero itong Saldico, di ba hindi niya inaamin? Wala daw. Tapos yung Speaker, Martin Romualdez, hindi rin niya wala din daw, di ba? Wala daw gano'n, Nasaan ka? Saan dinala yung mga perang andadami? Di ako hinala ko, wala talaga yung pera na yan eh. Ano yan? Guni-guni lang natin. Yung picture nila sa lamesa, baka picture lang yun eh.
Baka dapol mano yan. Kung tayo, ano yun, tawag yun? Budel mano yan. Oo. Oo. Di ba kasi, Walang may umaako kaya nga, di ba, Oo. nagsimula na, paakyat na di ba? Oo. Nasusubaybay mo yun, may pera talaga. Oo. Ang laki ng pera, ang dami eh. Mhm. Tapos nung dineliver na, at may nag-deliver, may mga maleta, Oo. nawala na yung pera. Ako sa tingin ko, budel mano yan. Naku po. Nung dumating doon sa pinakadulo, ano itong mga papel na ito? Bakit ito pinagutay-gutay pero pang larawan? Oo, di ba? Natuklasan nila yung pera na yun, Nelson, ay pinaggupit-gupit na papel lang. Hindi totoong pera. Wala talagang pera. Talaga naman, no? Kasi hindi naman nila pwedeng itago yan sa dami, di ba? Lahat ng ito, naglulukuhan lang sila. Oo. Pero kayo na, yung Master Sergeant daw, totoo ba yan? Ang kwento ni Senador Barcoleta bago tinawag, ay tinawag sa kanya ni dating Congressman Mike Defensor. Yun ang sinimula eh. Tinawag daw sa kanya, sinabi yata na merong gusto magsalita, may kinalaman sa ginaganap nilang pagdinig. Ganon. So mula sa Senado, lumabas daw sa mga 5 minutes lang naman, nagkita ata sila ni dating Congressman Mike Defensor. At doon na nakilala itong si retired Master Sergeant, ang pangalan ulit, Gutesa. Gutesa. At alam mo dyan, dahil intelligence yan, Oho. hindi yan lalabas nang wala siyang mga daladalang Ganon. di ba, mga ebidensya. Oho. Di ba? Hindi po pwede na basta nila siya magsalita, tapos hindi niya pwedeng kasi intelligence eh. Tama, Officer, oh. di ba? Hindi basta-basta magsasalita yan. Oo. At saka tsak yan, merong mga... May backup na mga evidence yan na baka hindi pa inililitaw. Oho. Oo. Ayun. Nasaan daw? Ayun. Yun, tama, binanggit mo kanina. Ano ha? Hindi daw tinanggap ni Master Sergeant, ano yan? Gutesa. Yun hong alok ng Senado na sa ilalim sa protective custody. Kaya daw niya protektahan ang sarili niya at may mga tropa siya na kayang magprotekta sa kanya. Tinanong din daw siya ng Senador Bato kung may baril siya. Meron daw. Basuka, meron ka? Meron daw. Tangke, meron ka? Eto dyan, meron din. eto ang ano dyan. May fighter jet din daw Eto siya. hintayin natin. Oo. Paano yung paglabas ng iba pa, di ba? Meron para Kasi ba? ito lang to eh. Hindi, ako sa tingin ko dyan, sapat na yung mga ebidensya na, Nelson. Kung meron kung pang mga kukuning witness, Hindi, halimbawa. Oo. Halimbawa. Kasi nanonood dyan eh. Mga tao ito, mga simpleng mamamayan. Ganun, no? Diba, nasabi nila, kung yung nagsalita na para sa bayan, yung Master Sergeant, bakit ba tayo, di ba? Panahon na siguro, halimbawa yung nagluluto, cook, O kaya naman yung tagatanggap ng pera. yung tanggap ng pera, Oo. yung kung sino man, di ba? Yung nagbilang ng pera, kasi may nakita doon, nagbibilang ng pera, inaatado eh, di ba? Yung pa. Ako po Di ba? yung nag-aatado ng pera, ganito, Hindi mo ganyan. naman pa pwedeng lahat yan anuhin mo dyan. Oo. Ikulong mo sa isang lugar dahil lalo ka Siyempre. mahalata, di ba? Oo. O kaya pigilin mong wag palabasin yung mga tao. Ay, malabo yan. Malabo. Lalo na may mga na ngayon, communications. Yes. Baka nakapagpadala na kung ano-anong larawan niya sa, Ah. di ba? Para for safe. Sabihin nila, ako, baka anong mangyari sa akin dito, mapapanood ko kasi sa pelikula pagka maraming nalalaman kung saan dinadala, di ba? Pero mukhang matapang yung ano. Oo. Hindi, Marines yan eh. Marines. Oo. Hindi, Yan ang tsaka sa sinasabi tingin ko, Oo. sabi niya, ako po si Liam Neeson eh. Ay, mga ganyan, di ba? Di ba? Napanood ko na po sa pelikula ito. Yes. Oo. Kaya ngayon, wag kayong pasiguro. Ha? Kasi ngayon, madali nang kasi noong araw, walang camera ang mga tao eh. Totoo. Ngayon, lahat meron, di ba? Oo. Oo, hindi nyo alam, baka nakunan kayo ng picture, ng video, na i-record yung CCTV ninyo. Nako. Oo. Anyway, Hintayin natin yan. Abangan natin sa mga susunod na araw. So, Madam Weng, ano po ang napagtapusan? Magkakaroon pa raw ng susunod na hearing. Meron pa raw. Oo. Ayan. Wala pang date. Yun na yung last. Pero wala pang date. Wala pang date. Oho. Kasi ang naabangan din natin na ito bang, kasi di ba, ang Kamaran tumigil na. At mukhang ipapasa na raw nila sa ICI. Yun hong nakalap nila. Ang Senado, may pahiging na rin po ang Senate leadership na baka ganun din ang gawin. Na baka ipaubaya na rin po nila sa ICI ang gagawin pong investigasyon. Kaya lang, dadaan yan sa botohan dyan. Hindi pwedeng sabihin lang ng chairman. Bagay, diba? ano yan? Maraming yung grupo. tututol dyan. Yun. Oo. Oho.
Ay, pero speaking of bagay na yan, Nelson, mayroon tayong panawagan daw. Ito naman, Nelson, kasi marami na pong mga tauhan ng DPWH na diyon nasasaktan. Yun bang wala namang kinalaman, yung maliliit lang na empleyado. Sa ngayon, alam mo ba, Nelson, sa kanila daw po mga opisina ngayon, parang martial law. Bakit? Sapagkat sumulat daw po si Secretary Vince Dizon kay Secretary John Vic Remulla at ibinaba naman ito sa PNP para mag-assign ng mga tauhan po ng CIDG sa regional at district offices ng DPWH, Nelson. Kaya tuloy ang feeling nila, sabi ng mga taga-DPWH, teka lang ho, bakit guilty na ho ba kami? Paano kami mga pangkaraniwang mga empleyado lang? At bimarsalo na ho ba kami ngayon sa opisina ng DPWH? Ang gagawin ho ba namin ay maghihinto na ho ba kami ng trabaho? Titigil ho ba kami? Diba? Well, ako naman naniniwala, sana kay Secretary Dizon, tama yung rekomendasyon mo isang araw, Nelson Si Secretary Dizon sana, mag-concentrate na, ano sabi mo, yung sa pagpapatrabaho ng mga tauhan niya, wag na sumangkot doon sa, di ba, parang siya pa nag-lead ng investigation Ay, pumupunta pa sa kung saan. Ang asikasuhin na lang sana, yung operation. Yung operation, yung kapakanan ng kanyang mga tauhan sa DPWH kasi low moral po sila ngayon. Tama. Di ba? Low moral. At saka pag-aralan nyo lang din daw pong mabuti, baka yung mga kasama nyo raw po sa investigation ay baka may motibong politikal. Di ba? Baka mamaya, ito palang ginagawa ng iba. Ito naman, wala naman siguro masama. Baka mamaya ay wala tayong kamalay-malay, nagagamit tayo sa politika. At hindi naman talaga ang gusto ay maresolba itong mga problemang ito. Palagay mo? May katwiran ba? May ganun talagang tao. Ayun. Ano ko lang po baka naman may katwiran. I-analyze nyo na lang din po. At saka yung mga tauhan nyo po sa DPWH, kakampi niyo po yan, hindi niyo po kaawayan. Diba? Kasi kayo na po ang pinakatatay ng DPWH ngayon. Yun hong mga may kasalanan, panagutin natin. Pero mas marami pong tauhan ng DPWH ang tayo naniniwala, nagtatrabaho ng maayos yung mga yan. Diba? Kaya nga ang iba dyan ngayon, hindi nila nag-uniforme. Wala na. Pagkasakay ng jeep, kakain sa labas. Wala, binubuli, kawawa na yung Pati buhay nga nila. pati yung pangalan ng opisina, tinanggal muna. At tinanggal ba? Oo. Ayun, ang sinasabi natin. Pinalitan muna. Department ng mga pogi. Ibalik natin. Ako naman, kasi Secretary Dizon, ako naniniwala kayang-kaya. Ibalik natin yung moral ng mga tauhan po ng DPWH. Kayo na po bilang DPWH Secretary. Saka tiwala ng tao. Napakahirap nun. Ibalik po natin. Mukhang ako, sa tingin ko, dapat doon mag-concentrate si Secretary Vince Dizon bilang